Panoorin ninyo ang simple illustration. Meron akong dalawang ring. Siguro, pastor, pwede po kayo dito, pastor. Yan maganda yung kapwa, pastor. Pastor. Maglaho si pastor. Meron akong dalawang simple illustration, dalawang ring. Ito ang Diyos at ito yung tao. Pag kinikilala mo ang Diyos, hindi ka pwedeng humiwalay sa Diyos. Maski pilit mo, ipaghiwalay sa Diyos. Subukan mo, pastor, ipaghiwalay. Wala, pastor. Pasilahin natin. Tama? Hindi siya maiwalay. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Maski yung pastor ay simple, pero lumapit si pastor, ang simbolo is a severed heart. Pag ikaw ay inutusan ng magagawa o hindi magagawa at sumunod ka, pagkapalain ka ng Diyos. Meron kang certain heart. Yan ang gusto ng Diyos. Amen? Amen. Wala makakapaghiwalay pag kilala mo ang Diyos. Hello? Amen. Ano ang sabi ng Biblia? No one can separate the love of God. Hello? Amen. Tama? Pag kilala mo ang Diyos, pero pag ikaw ay humiwalay sa tunay na Diyos na God is Spirit and only one God, aba, konting bulong lang, ang kalaban, bubulong lang yan. Anong nangyayari? Parang dito rin yan. Ulitin natin. Ang bakal. Pag ikaw ay laging kasama ang Diyos, kinukonsulta mo ang Diyos, Lord, I need you. Kung ikaw ay may business, gawin mong God's business. Hello? Amen. Kung ikaw ay nagtatrabaho, partner mo ang Diyos. Amen? Amen. Pero pag hindi mo ginawang partner ang Diyos, pag makibaka ka, pag gumayon ka sa Diyos, konting bulong lang, isa, dalawa, tatlo. Ito yung nahihiwalay. Humihiwalay siya kapag nakalimutan mo na kung sino ang Diyos. Hello? Amen. Lumayo na ang isang bakal, pero kanina ginagawa ni pastor at ginagawa natin, hindi matanggal-tanggal. Pero pag kinalimutan mo ang kabutihan ng Diyos, hihiwalay ka. Pag ikay nahiwalay, pero alam mo, nang si David at si Samson humiwalay sa Diyos at naalala ang Diyos at ikaw kaibigan, kapag nakalimutan mo ang Diyos at naalala mo ang Diyos muli ay nangungusap. Pag ang Diyos ay nangungusap, the Bible says, huwag mong patigasin ang puso mo. Harden na. Isa, dalawa, tatlo. Muli siyang kakatok sa buhay mo. Amen. Kapag pumutok siya, papasok muli ang Diyos at kasama mo ang Diyos. Kaya natin talunin ang kalaban dahil tagumpay na tayo pagkasama natin ang Diyos. Amen? Amen. At ang pangalawang ilustrasyon, ang buhay natin, pwede pa ba? Amen. Hello, pwede pa ba? Amen. Ang buhay natin ay tulad ng isang dyaryo. Binabasa. Kaya ang dyaryo ay nakasitang focus. Kinuha ko, dahil ang ganda eh. Focus. Nakafocus ba kayo? Nakasamukha ako. Hindi sa mensahe ng Panginoon. May problema. No? Kailangan nakafocus kayo sa palabas, higit sa lahat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bawat palabas may kahulugan. Ang buhay ay tulad ng isang dyaryo. Binabasa ka, panglabas, pati panloob. Tama? Ay, si brother, ay, naku, ganyan yan. Binabasa ka nga eh. Pati nga kinabukasan mo, binabasa rin. Ah, walang pag-asa na yan. Ganyan talaga yan. Ako, hinusgahan na rin ako. Ang pangalan ko daw ay Boye. Hinusgahan na ako ng aking kaibigan, aking kamag-anak. Pero pag ang Diyos ang kumausap, ang tao pwedeng musgahan. Pero at sa Diyos may pag-asa. Tignan niyo mabuti. Ang buhay ko ay tulad ng isang dyaryo. Sinisira ang dyaryo. Sabi ng John 10:10, na parito ang magnanakaw para manira. Tama? Mangwasak.
pumatay. At ang buhay ko noon ay pilit ng diablo na sirain ang buhay ko noon. Ako'y di na itagtad ng bisyo. Ako'y puso noon at user. Ako rin noon ay tagtad ng tinatawag nating problema sa school. Sa madaling salita, kahit ko na rin po, ang buhay ko noon ay talagang sobra. Ako'y sumama na sa iba't ibang klaseng mga fraternity o gang. Hanggang sa minamit ako na isang pulis na nagustuhan ako dahil ako'y dating, Tondo Boy, original, Smoky Mountain. Gumawa ako ng pangalan sa GMA 1984, At ako hindi nag-graduate dahil sa aking kasalanan. Naranasan ko rin pumukulong at 1 year bago na-dismiss ang aking case because of sin. Pilit ng diabo na sirain ang buhay ko because of vices. At ang buhay ko yun, ako'y nagkasakit. Mamamatay na po ako yun. Pero alam nyo, tignan nyo. Maski anong pilit ng diablo na sirain ang buhay mo dahil sa bisyo, kasalanan at tukso. Sabi ng Diyos, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, nagsisi ng iyong kasalanan, tumaligid ka sa kasalanan, sumampalataya ka at naniwala ka na si Kristo ay Panginoong Diyos na magbabago ng iyong buhay, at tatanggapin mo si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoong Diyos at pagligtas, sabi ng Diyos, lahat ng iyong sirang buhay, sirang pamilya, sirang kinabukasan, in the name of the Lord Jesus Christ, lalo na ikaw'y nanonood, kung sira ang buhay mo, lumapit ka sa Panginoon, lahat ng sira, kayang ayusin ng Diyos. Amen. Panoorin ninyo. Sirang jari mo, sirang buhay. Pero pag lumapit ka sa Diyos na tunay, in the name of Jesus Christ, sa tulong ng Espiritu Santo, lahat ng sira, kayang baguhin ng Diyos. 1, 2, 3. Amen! Lahat ng sira, kayang ayusin ng Diyos. Para pakamahan ng Diyos. Kaibigan, lahat ng sira ay wala na. Huwag nyo lang hanapin ng sira. Puna nga eh. Ano ba? Hinahanap ko siya titignan sa ilalim. Huwag nyo lang hanapin. Puna nga. Sabi niya, itong nalaglag, ito yung mga kasalanan natin na dapat malaglag. Hello? Tignan yung mabuti. Wala na. Ano ang lesson? Ang lesson. Come to Jesus.